Hello guys and gals, this is Kate Extreme Vlogging. At for today po ay meron po akong ipifeatures dito po sa aking channel ang aking achievement sa pagiging OFW. Okay, ano ba ang achievement natin sa pagiging OFW ng matagal na panahon? Career, okay. Number 2, house and lot. Number 3, savings. Number 4 ay yung mga healthcare. Okay, number 5, yung mga kailangan po natin pagkatapos po natin maging senior citizen. Okay? So, ayan po. At dito po sa aking channel, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po nagawa at nabuo ang house and lot through Pag-ibig Housing Loan. At ito po ay I started in August. At almost 1 month po ang pagpapagawa. Araw-araw po, naroon po ako sa taas at dahil po nasa kabundukan, ang village ay napakainit po doon dahil sa hangin. So, nangitim po ako, nangitim po ang skin ko, nangitim po ang mukha ko. But anyway, yes, gusto ko lang po matapos ang proyekto ko na bahay at lupa. Mapaganda ko man lang dahil po sa tagal po ng panahon na ito po ay nakatenga, nakatiwangwang. So, ito na po yung panahon para po ayusin natin ang ating lupa at bahay. Okay, so, yung design po sa loob, yung kulay po ng bahay, yung kulay po sa loob, yung dirty kitchen, yung garden. So, lahat po yun inayos ko. At, imbis na mamili po ako ng mga good lumber na mga mahal, minabuti ko pong maghanap po ng bahay na inalis po ang bubong at dahil po doon, yun po ay good lumber. Yun po ay napakatigas na kahoy. So, namili po ako ng mga used na good lumber. Yes, namili po ako ng mga used na mga yero para po i-cover up ang kitchen. Tapos po, nagpasimento, nagpalagay ng kuryente, nagpalagay po ng banyo, ng toilet. Yes po, at inayos ko po ang hardin ng bahay ko. Okay? So, dahil po sa isang buwan po nandoon si Kate, araw-araw po, akyat panaog po ako doon, sumasakay ng jeep, sumasakay ng bus, para lang po mabantayan ko ang manggagawa. Dahil hindi po madali hindi po mura ang mga labor po, yung pagpapagawa. Hindi po mura ang mga kailangan pong kailangan po nating mga gamit na kakailanganin po natin sa pagpapagawa ng bahay. Okay, yung mga pako, lahat po ng materyales, bisagra, yan, lahat po, mapakuryente, yes po, mapapintura, mapasimento, mapabuhangin, lahat po ako ang bumili. Okay? So, tinutukan ko po ito at sa awa ng Diyos, natapos na po at narito na po at ipapakita ko po sa inyo ang kabuuan ng bahay na pinagpaguran ko po ng mahabang panahon mula po sa aking pawis, sa aking dugo, sa aking pagpupuyat. Mula po doon, lahat po ng yun pinagsama-sama ko sa iisang bahay. Ito po ang achievement ko from being an OFW. Isa pong masayang pakiramdam ang nararamdaman ko po sa ngayon dahil po yung dream house ko natupad ko po. Okay? So ito po ay isang maging halimbawa para po sa mga OFW na mga gusto po magkaroon ng sariling bahay nung magkaroon po ng sariling achievement sa kanilang pagiging OFW. So guys and gals, samahan nyo ako dito po sa ating Pag-ibig Housing Loan. Ito po ay katas ng pagiging OFW. So ayan guys, ayan po yung harapan ng bahay namin. At yan po ay side view. Ang harapan po yung isa. So diyan ko po nilagay yung gate. Dahil para po yung gilid ay maging frontage at yung front ayun naman ang maging side. Okay, so ayan po nagpapagawa tayo ng hagdan. Sa aking bahay po, ayan, may nagtanim po ng punong mangga. Ayan, at ang aking bakod po ay steel matting.
pansamantala, dun muna tayo sa steel matting para po pag may budget na tayo, di ipahalo blocks natin. So ayan, at matagal-tagal din pong ginawa yan ng 2 tao. Ayan po ang hagdan na may 2 baitang, oro, plata. Plata means money. So ayan, papasok sa loob po. Ayan, merong daan papunta sa loob. At hindi biro po ang nagpapagawa ng bahay. Kailangan talaga po may budget kayo. Okay, so ayan po yung tabi ng puno. Nagpagawa po ako dyan ng ihawan. Ayan, halamanan. Dahil po mahilig sikit sa halaman. Ayan ang aking ihawan. Dahil mahilig tayo sa inihaw na isda. So, araw-araw po, nandiyan po ako sa lugar na yan. At yan pong lugar na yan ay nasa kabundukan. Ayan po ang aking plant box. At ito po yung aking DIY hanging plants. Ayan, dahil mahilig nga po ako sa halaman. So, ayan po. At ang kulay po na aking pinili ay moss green. Ayan, sa loob naman po, it's na pistachio green. At yun po aking banyo. Maliit lang po yung banyo natin. Ayan, sakto na po sa akin yan. Wala pong shower kasi tabo lang ang kailangan para matipid tayo sa tubig. Okay. So, talagang gastos talaga ang pagpapagawa. Ayan, ako rin ang nagpahalo ng kulay para po ma-achieve ko yung kulay na gusto ko. Ayan, may mga French window tayo na maganda. At ito po yung pinakalikod ko. Ito po yung talagang kitchen pero kinonvert ko muna siyang sampayan para hindi po natin mapatay yung papaya sa likod. So, ayan. Ito po talaga ang pinaka-dirty kitchen. Kapag meron na akong budget, di gagawa tayo ng room dyan, up and down, para mapaupahan po natin sa mga gusto mangupahan. Sa ngayon, ganyan muna tayo kapag may budget na, and then go tayo ulit. Diba? Ayan ang dirty kitchen. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga use na kahoy at use na yero. Ayan, pinalagyan ko ng yero yung bakod kasi gusto ko po ng privacy. Ayan. Ayan po yung kabuuan ng bahay ko. 80 square meter, 40 square meter yung bahay. 40 square meter yung kalupaan. Ayan po ay through Pag-ibig housing loan. Ayan. Ayos na po ako sa ganito kaliit na bahay. Ayoko po ng mansyon. Ayan. So, masayang-masaya po ako dahil yung pangarap kong bahay, nakuha ko po. Maraming salamat sa Diyos.